nga umay tayong kapag daydayawan nga alternative kadagiti place nga ayan tayo for the meantime kat anusan tayo gragrag sakon tayo no di mo den man iti mabalin tayo kapag gimungan nagsipud ta iti church ni Apo Dios kat anywhere anya kat mabalin tayo lahat nga agdayaw awan ti pilpilyan ni Apo Dios basta ipalubos da go amen so kahit ko lang makipag ukrad kayo iti book of Ephesians chapter 5 verse 1 to 21 ayun hallelujah. Five 1 to 21. Kunana ditoy. Therefore, be imitators of God as beloved children, and walk in love as Christ loved us and gave himself up for us a fragrant offering and sacrifice to God. But sexual immorality and all impurity or covetousness must not even be named among you as is proper among saints. Let there be no filthiness, nor foolish talk, nor crude talking, which are out of place, but instead let there be thanksgiving. For you may be sure of this, that everyone who is sexually immoral or impure, or who is covetous, that is an idolater, has no inheritance in the kingdom of Christ and God. Let no one deceive you with empty words, for because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Therefore, do not become partners with them, for at one time you were darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light, for the fruit of light is found in all that is good and right and true. And try to discern what is pleasing to the Lord. Take no part in the unfruitful work of the darkness, but instead expose them. For it is shameful even to speak all the things that they do in secret. But when anything is exposed by the light, it becomes visible. For anything that becomes visible is light. Therefore it says, awake, O sleeper, and arise from the dead, and Christ will shine on you. Look carefully then how you walk, not as unwise but as wise, making the best use of the time, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand that what the will of the Lord is. And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart, giving thanks always and for everything to God and Father in the name of our Lord Jesus Christ, submitting to one another out of reverence for Christ. Heavenly Father, we thank you, Father God, for your words, O Lord, that we have read this morning. Lord, we need your presence right now, Father God. And surround us, O Father God, with your warring angels, O Father God, as we are here in the place, O Father, nga ado dagiti disturbances, O Father, but we do believe, O Father God, that you're going to open up our hearts and ears, O Father God, that no matter how chaotic this world, O Father God, we can hear your words today, O Father God, and put it in our hearts, O Father God. Salamat, Apo, iti presensya mo, Father. And yes, Lord, I do acknowledge that I am nothing without your Father. Help me, O Father God, to share your words boldly, O Father God, among your people, O Father. And everyone who hears it, O Father God, hallelujah, will there be your presence, O Father God, to convince them, O Father God, that your words are true, O Father God. Salamat, Apo, dahil ito'y Apo tidawat ken kararagmi, tinagan ni Jesus. Amen. Hallelujah. So once again, I just want to kumustain iti faith iti tumunggal may sa kada tayo. Iti daytoy nga panawon nga ado dagiti makikita tayo nga signs in the world of Father nya nga mangyari kadagiti nga panpanawon tayo kat dagiti sasao ni Apo Dios, our Heavenly Father, prophesied it even before nga ado dagiti mangyari surroundings tayo niya kat kumusta iti faith iti tumunggal may sa kada tayo. How do you feel your faith today? Is it still on fire? Lumalago ba or lumalabo na? Yeah? Kat
datayo lang nga mismo iti makaamo iti dayta, datayo nga mismo nga akin bagay iti makaamo iti dayta. We can feel it, inya. So we must be honest with the Lord, no, inya dagiti marikrik na tayo kat ibaga tayo kanya na. Ibaga tayo ko ni Apo Dios, no, inya dagiti dagiti marikrik na tayo honestly. Aminin tayo ko ni Apo Dios dagiti nga kung tayo ay nanghihina, let's be honest with him. Inya to admit na Lord, I'm becoming weak and help me, inya amok na ado dagiti banbanag dagiti nga mapaspasaran tayo ito, especially di ayan tayo. We are so happy nga nukit kitaon tayo iti rate dito ayan tayo iti kwakit nagninay niya nagmayat, but then han tayo nga agkumpiyansa iti dayto kasi po bapanti kwarta tayo iti ayan tayo, it's awan latta. And it's really happening. Amuyo dagi mangyari to nga this is the last days inya. So this is the last days. Iso nga mangyari nga talaga data. Prices will go high. Gasoline prices as we expected to happen because of the war. Kathan tayo nga makuna nga palang dagit nga paspasamak, it was prophesied in the Bible. So han tayo nga mas daaw kadagiti nga mangyari inya. Pero kunana adupay lang dagiti dumapay nga signs. So kada tayo nga bilang may nga Kristiyano or kadagiti nga tattao nga mangyari itataga po iti kinarigat iti biyag. Kunana iti 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Kunana, but mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness, but denying its power, have nothing to do with them. So, inikap na iti title, iti theme tayo nga, living in the last days. Nya? Ang sipot na kitain tayo man, iti bagi tayo, let's examine ourselves, no, dinuta ayan tayo nga party iti dayto nga pananampalataya tayo. Are we still growing or are we stagnant? Anya? Hallelujah. So isumat lang tinaikabil ijay book of ijay Matthew 24. No malagip ijay prophecy ijay Matthew 24 nga iti last days mangyari dagiti nga mangyari itatay niya. So antayo ko mga mas daaw if we are reading our Bibles nga katas lang nga antayon nga mabutong, amen, because God is our peace, Jesus is our peace. Mauray niya mangyari, chaos will come, wars will come, we are still at peace with Jesus Christ, amen. Hallelujah. So kunana in the book of Matthew 24 we can see the terrible signs of the last days. Kanda ito binasa tayo tatay nga dagito yung namati awanin digidyo maminsan lumamniis tayo na perpermi niya, lumamniis hindi pamati tayo katas lang at aramidon tayo tatakot everything kat parang mechanical na lang, parang we are just doing it for the sake lang nga makuna nga service niya. Hallelujah. And I hope awan dito data, amen. Hallelujah. So people are becoming self-centered that even believers are sometimes enticed to do the pattern of this world. Nya, di ba? Ado dagiti banbanag na maka-awis iti mata dagiti namati. Nya, especially kada tayo nga adda dito abroad. Ado dagiti even in the Philippines. May sa dito yung mangyaw-awan kinya tayo dagito na napipintas nga banbanag dito abroad, nya. Hallelujah. So, the go with the flow mindset is now a normal trend. No anya iti araramidon tilubong, parang kinya tayo normal na lang. Just go with the flow. Maure Kristiyano, go with the flow. Okay lang. Araramidon damot, let's go with the flow. Instead na nga i-expose tayo, dagiti madmadi nga ako natin, sige latan, makiayon tayo na lang sa buhay ng ng kamunduhan. Ayan, maminsan ado dagiti maawis itilubong nga namati. Kasi naikabil dito yan, kat we must be very careful. Anya, kadagiti nga mapaspasamak dito ilubong.
Kunana is now a normal trend. Faith is compromise. Iti faith tayo compromise na yun. Iti daw ito nga mindset na go with the flow. The fear of the Lord is no longer an issue. Awanin, di pa nagbutang tayo kani Apo Diyos, maaikikaten. Worship becomes mechanical, and in the eyes of onlookers, we are doing fine. But the truth is, timangkit kita kada tayo, halimbawa dito nga lugar, timangkit kita kada tayo nga namati, we are okay. But the truth is, we are crumbling inside our heart. Dahil ito importante. So nga kuna, we need to examine our hearts. Is it crumbling inside? Masya-shatter na ba? Are we affected with these things that are happening around us? So we are losing our structural stability. Di ngay dagiti is structural stability to dagiti foundational tayo kas langay nga makakrumble humina pahina ng pahina. Hallelujah. So the once powerful prayer meetings and services are now fading. Lumamlami is and we can feel it. Aminan taman wano saan. It's happening. Decreasing its power because of compromise. Maminsan gamin ada dyan kompromiso tayo nga okay lang, marami doon tayo okay lang. Ararag tayo nga mga mangyari dito iti church nga ayan tayo. Amen? And in every church nga agdaydayaw kani Apo Dios, let's pray for each and everyone nga dagito yung mga mangyari tilubong kat nga mangyari kada tayo. Amen? So kunana ije Matthew 24 verse 12. Banya kunana ijay kunana, because of the increase of wickedness, the love of most grow cold. Ije ayat nga adlakin niya tayo kat nagiging cold, nagiging awanan, lukewarm na lang. Awanan di ayat sa totoo lang mapukpukaw daytan. God is talking to us and warning us because simple lang kung kumilos talaga ang kaaway, no? Very simple kung kumilos ang kaaway. Very simple lang, di ay haan nang ipakita nga umay dito yung ipapakita na nga isuna kat demonyo, haan. Nagmayat kumano kas dyan niya. Maumay ni Satanas, kung ipapakita na dyan, Sara na kan dyan, ipos na, di ba? Siyempre talaga nga mabutong tayo. Ba't yan haan nga kas dyan ni Satanas gamin? Umay isuna nga agparang akas angel of light. Na so napaka-effective na kanya strategies na. And may salang nga kamali iti may nga namati nga ikat apektadon iso na iti dayta nga iti faith nan. So malihis ang landas pag di tayo naging wise sa ating mga buhay Kristiyano. May isang example dito Ada tinagkamali nga kabsat. Nagkamali iso na imbis nga bagbaga ang taktakpam di aramid na. No naglay iso na kuma. Di bali, okay lang dayta, basit lang mo't nga ba nagdayta? Anya? Umanayon dayta nga ni Satanas serpent tayo. That is the foothold of Satan. Basit nga banag. Hanga sumrak iso na ija kadadakkilan nga abot. Basit lang nga nakita na nga mabalin na nga serkan, sumrek daytan. So we like, DJ ko na tayo nga, DJ Ephesians, nga di kabal, na dapat tayo nga ikabal win, paiso dayta kakabsat, dayta iti armas tayo. What if, i-question itat ka nga, kasano nga ino, bagim na mismo ti kalaban mo gayam. Ay malagit ko di message, iji kwa, iji anniversary, na napanan mo. Which is true, no, am reason tayo. When ay kakabal mo diya, ang tikalaban mo diya mismo nga bagin. At dagaya mo, hindi diya basol, ija uneg. Effective pa ba, dahil yung kabal kada tayo, no, kasi diya. Mabalin ka kabsat. Kasi datayo mo't lang amom ngayon, amo tayo diya mismo nga bagay tayo ngay gamin. Nya? So the good news is we can use this armor. Kada tayo nga mismo ijabagay tayo. Amirisan tayo nga dagitoy nga araramidon tayo dagitoy nga banbanag kada tayo nga kamkamali tayo ket we can combat it. Nya? Through this armor. The word of God especially.
kalabanan ni Paul Tupay kat everyday nga makilablaban ije bagina tapno DJ i-preach na ngay kat maararamid namot DJ nga agbalin ko iso na ngay nga kaaya-aya niya. So ije Ephesians dito nabasa tayo, Apostle Paul remind us every believer on how to live in the last days. Itatta namin nga panpanawon tayo kakabsat. Hantay pa awan tayo pa lang iji ko na dangay nga of course hantay nga mo no kaano day ta mangyari day ta rapture inya. Pero itatapay laang our enemy is doing everything tapno maagaw na tayo iti attention ni Apo Dios. Inya. So kasano iti panagbiag tayo bilang may nga namati kanya na. Tapno saan tayo nga maiaw-awan, saan tayo nga naikan iti gundaway nga maagaw ni Satanas. So number 1 dito, be careful on how we live. Ijay mutla ang teksto tayo, Ephesians. Be careful on how we live. So Paul advised us to be watchful or cautious and wise on how we live out our lives. Our life is visible testimony of Christ's redemptive power that resulted in one's transformation. Yeah? So makita tayo diyan ay dito na testimony about Christ nga datayo kat inala datayo because he redeemed us by His blood. Takdo lang maagaw na tayo iti kalaban. Nga once nga nang tutunggal kada tayo. Dagiti once nga nang babalod kada tayo. Nya, the chain was broken. Kat magipakita tayo kuma iti true testimony iti biag tayo. Anya, na we are transformed. So, kunanat to, unbelievers are reading our life. Nung amin awan ti transformation, kat dagiti namati ko, ahanga namati ko na dakin niya tayo, kat paparehas tayo lang mot. Nya? So, kunana, iti 2 Corinthians chapter 3 verse 2-3 kunana, you are our letter of recommendation written in our hearts, recognized and read by everyone. You show that you are a letter from Christ, delivered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not on tablet of stone, but on tablets of human hearts. So ada kuma iti transformation iti puso tayo, kutrumar outside data iti panagbiag tayo, amen? Nya? Siya nga agsasao dito ihang kung ako na nga I'm perfect. Of course, everybody are imperfect. But we don't use that imperfectness. Tapno ko na tayo nga ang karanya agin-agin kita. Nya? Adda ko medyo transformation kada tayo. Speak the truth. Nauray ado dagiti banbanag nga amuyo gami no nagsao ka gamin tikin na pudno ado ti masaktan ado ti manggura kenyam. Provided nga dagita ti mangyari, ti importante ikas kasabam iti kinapudno. Amen. Example gamin daw to nga daw ti kunana nga letter of recommendation. Kunana adating kabil ko nga example. When someone recommends you to a certain person or company, he writes a good report about you for you to be hired. No, halimbawa, iti may nga tao gabirok na trabaho na and you need a recommendation letter from your previous employer. O di ba nagmayat na gadget ito nga kuha kasjay nga recommendation letter. Kunana, meaning, he trusts and believe that you are truly suitable to be recommended. So, kasnamat kami, Apo Diyos, idinamati tayo, idiinawat tayo isunan, recommendable tayo na makita nga basbasaon iti lubong. Isang ano nakita ti biag to, uy, wan piman, na idipiman day takot artok yang amni tatamot pimang kot ni hanmot kun. O di ba? At least ada makita da nga transformation. Ngam awan mutla ang ano nakita di arak timagay ka isaws. Ay, awan gayam dayta kunanan to dagay hanga namati. So iti behavior kuma or character imitates Christ. Yan, kasla ije verse 1 nga nabasa tayo. Be imitators of God, therefore, as dearly loved children, and live a life of love. Just as Christ loved us and gave Himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Wow, fragrant! Diyan, diba, nung nabanglo nga aya mo dayta. Diba, kay ket tayo nga, ang anguton kasta tayo kuma. Nabanglo tayo nga,
di fragrant tayo being Kristiyano ngay ket makit-kita iti kinatao tayo. Haman nga di ko na tayo ngay nga permi nga makita mo talaga nga as in nga pero adda di makita dakada tayo nga difference from the world. Inya? Hallelujah. So we are representing Christ. Oh, we are representing the name of Christ. Amen. Datayo iti representative na. Datayo ti ambassadors na. So dapat mo adda ni Kristo kada tayo every day but now we are changed. We are changed from glory to glory. Yeah. So di ko na tayo nga awan ti perfect na Kristiyano. Yes. Kat may sa dayta nga ingredients na agsipod ta ni Apo Dios lang ti perfect. Ano ko na tayo nga perfect data yung di langit tayo. Amen. Ni Apo Dios to iti mang perfect iti life tayo. Because He is the perfecter of our faith. Yeah? Hallelujah. So, uray no niya timang mangyari kakabsat, iti do ito nga lubong, we need to be careful so that we will not fall into the trap of the enemy. So, we need to be very careful. Iti panagbiag tayo kakabsat nga, no mabalbalin ko mo, okay, no, ang kamali tayo ngayon, we need to admit it. Anyahan tayo ngayon nga, kalaban pa ilaang no niya dagijay, aramid tayo nga hanganas, ayawan di jay. Anya? Nanyaman dagijay nga banbanag nga kamali tayo. We need to admit. Katagbiag tayo kumamot nga nabalbaliwan from day to day. Number 2, make your time useful and purposeful. Verse 17. Let's spend our time wisely doing things that pleases God. Take every opportunity to do God's will. Nya? Amin dagiti time tayo, dako mangay nga maitid tayo iti kangkang ronaan nga time para kay dagiti time tayo useful and purposeful para kay Apo Dios. Amen. Ang kumain nga sayang na dagiti banbanag nga worthless. Iya dagiti banbanag na makayayo kani Apo Dios. Love sincerely. True love is seen in action. Verb, ito yung nakasal, ayat verb. Bagang na, I love you. You need to show it in action. Diba, hindi nagbasawa kayo kanya, asawa yun mo, I love you. Yan, naipakita yung action. Amen. Nag-i-action niya, naramid niya ako kasi inayat na tayo, rin kasanot, kinamanagbaso tayo. Handa tayo kaya pinita nga abas na isang when nangyang ita pero pinita tayo because of the love. Ayat lang tayo rin nga na diba uray masalod para namin ikakabsan mo ayat lang ikakabsan. You still forgive niya. You still give your forgiveness kasi you love them. Kung tamman, mabalin mo mautang because that is a sign of love. Mabalisang kung tam na talaga masakulan ng utang niya. Ano mautang kayo, kayo kumutang ako. Saka mautang na wandap ka po na yan. Diba? Ako'y luin ang takbo man ni Sister Martha, wandap ka po na niya, kukunan na rin niya. Ako yung utang daw. Kung nadaga po na, doon niya inong takay ko. I'm just finding her. Ano si Ayat Jai? Oray inong takay dito malang naman inarap ko ito na. Masabi nga, ada yung verb, action kayo. Hallelujah. Number 2, serve faithfully. May isa dito yung panakita nga, dito yung aramid doon tayo, it will please God. Serve faithfully. Do evangelism, charity work. Help your church and your community. Be faithful to the Lord, even in the midst of chaos. Pero mabutbutan tayo sa mangyari ilubog, ibubat. Ngayon, maminsan ko pa sa joy is happening. At makalap ko sa sanday ka na nakasukan. Yung nakuray lukas kayo, balik tayo po mga na very active na mas lalo. At Lord, your word of God might spread niya. Faith kami kadagiti nga hampay nga namati. At umayan niya ako dito sa tanudan ko tayo. Niya. Yeah. So,
Hindi ko mag-faith sa'yo, hindi niya niya mababa na parang faith tingin natin. Kung yung asal na itulubong ko, hindi ko natin may malala ng malala. Tayo naman, kailangan mabibigyan ko. Amit ka, yung friend hindi ko mag-faith sa'yo, lalo na sumibig niya. Amen. Hallelujah. Of course, we are affected. And you, we are affected. Especially di papalubog. Number one niya kung nada, naging gasolina. O yung kabayo kayo. Di ba? Magpag na kayo. Kaya hindi magkatawan mag-ilog-logan. Sabi niya na nag-survive ikaw. Nanginap gasolina. Kaya na nag-survive sa 42. Ano tayo sa kabayo, tanongin ang gasolina. Kasi kaya tayo sa kabayo tayo. Ano yan? Pilipinas, lalo dito sa probinsya. Ulat tayo na talaga. So, nanginalap na si kabayo. Nanginap na yung belugan. Hallelujah. So, ano man ang mangyari sa mundo, we still know that the Lord is coming. That's the very sign niya. Makita tayo na yung mangyari. We know that the Lord is coming. And we must be ready. Ilan tayo na nakasagana. Kasi umaiso na para kada tayo na nakasagana. Amen. Ang DJ, pakanjing-kanjing na Kristiyano. So, nag-take time tayo kumain. Must be useful and focused. The purpose na no, kapag nag-iyak siya. Yeah? Know your purpose. Wala na dito yung nabasa tayo dito. Know your purpose with the plan of God. Ito itong panel tayo. Dapat ito. Ito logo. We exist. Para may din tayo sa will niya. Hallelujah. So let's not waste our time on worthless things. Instead, make our time useful and purposeful. F is worship fruitful. Kung mapanagbayan sa'yo with ang pangaging mechanical, we are just doing it for nothing. It must be fruitful. Nakatuna na i-jay transporting for it. Panagbayan sa'yo by spirit and in truth. Yes, by the spirit and in truth. Mamita na mo yun ang worship kayo in prayer. I know maamin ko yung experience kayo. Rugog yan kailangan siya kararalag mag-disturb with yung panunod mo niya. Kung conformate itong sombrot nila. Nakamugot niya dapat niya ma-entertaining niya pero naasay kayo ito kailangan tayo. Satan don't want to communicate with God. Satan don't want you to worship our Lord Jesus Christ. Disturb mo na kang conformity in-inject na kayo pang mga uray. Uray ang mga lagi pa nga dati nga na kanya sinumbrat. All of us, all of this whole body, spirit, body, and soul, we worship Him. At nagmayat, di ba, Lord, na magmay sa kahit you are alone with God. Worship. Ito eh. Worship tayo dito. At tinamamot tayo dito sa surroundings tayo. But our worship is still towards God. At nagmayat na na ulit na nakakasari. Presensya niya ako dito. So, it is important tayo. Nakapay nga anda tayo dito eh. We don't know. Malay natin someone or somebody is listening. Kanya, already pa nagkantanta tayo. Somebody is being uplifted. Kasi yan, sa espiritu na pag ma-disrespect or kasi problema na. And so, di mamamula kasi na ang kanta kayo kayo, map-uplift na ngayon. We don't need the purpose of God yan. But we need to give time, a useful and purposeful. Okay? Number 3, be filled with the Spirit. Maybe nagmayat niya. Always be filled with the Spirit. Kaya tayo kung mga hayaan niya, panawan na tayo. Maatagay ba pala na wala na, do not feel the Holy Spirit. Very gentle like that. Pero naglakabot niya mag-release. Self-centered ka, I tell you. Ikaw natin gusto mong kamali. Inis na sabi ni Ije,
Ano nga kaya natin halaban na Diyos. So, tigat na may message ko may amen. Tuturay mat ba tayo, di asawa ka, may kaya mo ka na ako, mga kaya. Tapos mo i-consider na buhay tayo, like, ayun po yung asawa tayo, bago tayo lang, hallelujah. So be filled with the Spirit. Being filled with the Spirit empowers us to live out our faith. The Holy Spirit keeps us from sinning and manifest Himself in us, the fruit that He produces. Diba? No, that tayo not want tayo sa presensya ni Apo Diyos. I tell you, matakawan niya tigundaway tayo nga na tayo mag-aramid tayo lang itigapon. Diba? Taong the fear, tinatay the fear of God. Wala natin ang hello. Naging ibubulong sa'yo, hello, anak. Mali yan. Times, big, talaga. So, mali yan, mama. Diba? Nagubing pinagsaw. Kaya, ang manifesto natin niya kay Jesus, the Holy Spirit. Data ito, data ito, una, isang tuloy siya. Data siya kaya, data sa kahawan, data sa mga gamit, iti good, that way. Data ito kaya niya. Data ito, so he will guide us in all truth. When umaligid pa ng light, ano kayo, develop ko na divine life. Bakit lang malay, it will affect your whole conversation. Ngayon, umati ka kayo na lang, kayo ko na magpagkat sa sibag mo lang. Like ang anin namin salan. Kaya tao, ikaw, tao na mamisa na dagitin niya tayo mag-apply ka. Reason, tayo ko mga pagbalin na niya, normal lang niya. Kasi once na realize it na, I tell you, you will do it again and again. So never do it. Kung di ba, pag magiging mo, tayo mo sa kong apply. It will help us to discern not only what is wrong, but also truth from almost truth. Ito yung discernment sa wrong teaching. Ano tayo? Wrong teaching. Ma-discern mo ba or haan? Nung nagbasbasa tayo din sa asaw ni Ako Diyos, ano tayo oras okay, gandam. Pagbasa ka na negative calls na mo, ay rin. Kasi hindi ko makita na matanong matitipid ka. Ano nga kaya sa oras na binasa ko yan, kasi kaya because I want to know, no kasamutan mo nga i-present in the word of God. And maamwan, no kasanong wrong. Like, basahin. Kasi may iwasan na kasi natin mga no. Basahin na if you have the time, kasi maamwan. Yeah? So there are other faith teachings that are writing that seems convincing and harmless. Sa napanpanawon, ano, dagiti ko namin very convincing and harmless na teachings. Okay, man may of course, sino to may na-teacher na, ituro niya natin ni Mali. Of course, may aming may ibagada niya. But through their food, then you can recognize them. Kaya tayo mamarecognize. Yan. Una tayo, harmless, but the truth is, it's undermining the faith of those unsuspecting believers and mislead them. Kadagiti hampay nga na itamot na naman. Kaya naman niya ko naman. Ay, with women, mayat yat iman. Ito naman lang na mo, ijayak man, mas may mayat yagan, teaching the ijay. Isang naman na i-aligis ka na sa pananang. Ano yung pag-matic. Ay po, dali mo tayo i-evangelize. Mo sa yung masasabat nila sa ito. Taon niya reflect taon, pulos na mention niya God.
Ang kulas na mention nga Jesus Christ. Nga di nagpasakala, may power of the Lord. Nagbatag. Of course, Jesus can heal. Muna ito sa confirm. Oo. So, luda kayo makakount kayo ano dito yun. Ang idok na dahil kayo. Read your Bible. Yan. The antidote for this is to be filled with the Spirit to guide us in all truth. Read and study the scriptures like the Bereans. Study yung gamit si Bible mo Nagpraprapi ka, marbarbangon ka di cellphone mo na kapon. Pag-isog-sugal ka gaya. Kuna na Acts 17 verse 11. Now the Bereans were more noble character than the Thessalonians, for they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. Habang ang sa uwak ito naalawin sa iyo sabihin niya mo. Niya. So, lagi tayo sa surat yung kadali ka notebook, basahin niyo ba or maan? Sorry. Sa mga da-serving na mo, yung surat-surat yun ito. Isang kita ba ang papahingi dito, ibasa ni Pastora, ibasa mo na, baka mo sa balik di pagpagana. Diba, after the experience, they study and examine. Balik din dyan, basa rin dyan. You can read, but you cannot, you don't study on the dinner. Pilaan niya sa mga dating niya. Study on the phone, diba? Kaya naman sa community, examine every word. Ano exam? Anong pinag-susunod mo? Nalagmayat mo, bisan tayo sa ano, kung bawal kayo magbasa, isa sa ulo. I tell you, mga minsan nito, ano dagiti kung daway ko sa kasunang nag-time to be alive. Or mo, sige niya mo. Kung naman minsan makikita na, basta nung sinabi ko, may kung ano, bakla ka, ito niya ko, what are you doing? You're not kind of reading. Sometimes, I'm writing songs. Kaya gamitin na dito yun, di ba? Kasi hantay yung maamoy, kaya tayo may there will be a time na kumakot ka to. And you cannot do this. At least, makanya kadang to si file ko. Lagi si notebook, lagi nga surat ko na sermon. Kadang to si maipakawit. So, sila, yung sinungkit ng kawit. Malay mo, lagi sa anak kung kawit na sa subunan pa yan. We need to be very careful para kita niya. Ang nangyari yung logo sila kasi ito na kita malisis na policy wrong teaching. Number 4 is be submissive, verse 21. Be submissive to God and to one another as a healthy Christian. Submission. Nakakayak na sa una din bilang sa akin na diyan ay leaders tayo. No! We need to submit talaga si leaders tayo. No, itutuwang mo ano ka talaga pagkulan na ka niya. Tumanda ka. Being submissive is a sign of humility, showing reverence to God and respect to one another, no matter who they are and who you are. Or ang yaman si position mo, ang yaman si status mo yung sinalubong, you need to respect each other. I tell you, in my sa kanang program nga ako there by in any relationship and respect. Yay! Awan ki respeto, mabuha ki respect in dito mong relationship. Hindi mo malalaman. So we need to show respect. Kung sino ka man, we need to show respect to each other. Hallelujah. Isang gamin, sakay kita tao na itibalan. Okay, itimay sa family. Sinuti mas authoritative ito din balay. Lalaki may babae din.
mostly jay nanang niya. Nanang at mas dinanang tim mas authoritative ito ni Palakay. Kita niya. Mag-connected sila. May samad na pasaway. Sabi niya ba, una makasabi niya ba ba? Itatangan lang. Ay, hindi siya nga nakabalin. May itatangan mo. Wrong nararamit siya anak. Diba? Masakulan, hindi na pa-open niya anak pa-open. Physical mo kita, huwag lang upload kita. Makatanganin. Kanya mabalin. Kasi may salita. Na-abuse si Pilong. Pauray si man iti-teachers. Ako itong kayo may iti-teachers tayo. Bakit may teachers ay mabuti mo ka na yung estudyante? Kasi mas authoritative na video of being awanon si respeto na. Si elders na. They not si respeto na. Kasi kung po natin yung the youth or the kung natin yung student ko si Papasa ng ayun pa paano yan is kapag super lumaban daw. Pero ang dami na sila wala yung kita ito din at so we need to teach them to submit older than them. Kaya ito kultura kayo na Pilipinas kung mga panawan din sa mga kultura kasi nagsipas din sa kayo patawin. And if the church kasama sa mga makita ka sa kasi may tumatawag sa nakabulan ng submit at submit data. Nung once but na nagtaongan data mo ako ng rebellious no. Because we all have the right to some of the time na we need to discuss things at respect natin. Amen. Oray niya mangyari, respect natin. Amen. Hallelujah. So, the Bible advises us to be submissive to husband and to governing authorities and most especially to God. So, hindi ulit tibalay, uray no kasanukin na, bumangera, may sa mga nanang apat at submit ka lang sa kanyang asawa. Amen. Sino dito siya mag-submit sa asawa. Nasurturay kayo mga asawa yun. Oh. Ay, siya kipasyam ko na kayo ng kanila. Mga manamati ni asawa, mga may kuyog kita ni simbahan, I tell you. Kasi ito na makakita, hindi ka kat namati ka, di pa na ito the way na, kayo ulit di pala yung iman, iba ko tulo, iman naman, mauray iman man, pumangira ng pag-iman, you really apply na sumuko, nakman kita sa mamukon niya, sa Diyos mo nga, ng pagkubalyo niya, pumangira pa lang alam nga din, kapailangan mag-submit, nagtuturay kapailangan, napakati kapailangan, wala na, makato ba niya, submit ka niya ako, Diyos, wala na alisin niya, mo, di ba? To be submissive, uray ito authority sa governing authority sa'yo. Typically, we need to submit. So, pina-ikabil ito yung Titus 2, 9 to 10, and Titus 3, verse 1, ginanap. Remind the people to be subject to rulers and authorities, to be obedient, to be ready to do whatever is good, to slander no one, to be peaceable and considerate, and to show true humility toward all men. Kung makita ka na sa'yo, ito yung mission nito. Ngayon, kayo nga galing na tax payers, hindi ka sarayan sa ito na, madas pa kayo doon natin. Ano ang rinala niya? Diba? Talaga niya kaming sala, kaya lang dito. Nagawin lang kasi sa kulang ito sa lain. So, nagawin lang naman ang barangay. Barangay ko na kanili barangay ko na yun. Ito na kumalang barangay clearance ko na para sa kanila local ID ko. Ay, awan si Kwan kayo. Ay, kung na kanya na ma'am, pinakabarangay sa kulang ko na. Last year man lang, ibinagawid ako na. Ako na, mawal resibo. Imposible mas awan ka resibo. Ay, awan tayo tao na. Talagang na, nagsaura. Nang pumaamula, talaga gayang karamihan na niya. At
Kanakan, kasi bigla mo di barangay hall, di munisipyo, kanalakan. Pagkakanap di munisipyo, kaya ka nangalay. Ay, kung na, kay linabasa mo di barangay hall, yung kanya pa, pagkakanap, kanya man ka rin ibong may manmabuti. Then, hindi after man mga years, the election, kasi nga na ako, hindi sila nagamit na. So, rin mo, nag-ian lang dahil masyadong. Una, I am very submissive to governing authorities. Ang bayad ng wala, ang bayad ng pili. Oray mo, awan ko ang bumas. Mga lamay, hindi sa idula. Kaya ayan, minanina-nina sa idula sa totoo lang. Okay, ito sa baling ng barangay nito na nakaka. Malangamot ng mga lalaki, di ba, sa barangay na nakakakit. Of course, I feel that actually sa idula. Actually, sa idula. Kasakulan niya eh. So we need to submit to the governing authorities. Respect kung kayo, ikamarag kayo ito. Kanya managing makikita kayo mga maling maraming. We need to pray for them na mabalbaliwan ka. And the only way na mabalbaliwan na ito, in Jesus Christ, your Lord and Savior. Kung mabalbaliwan na ito. Ito ang ito ang sigurado. Uray man nung asawa yung may sarito ng contract ko, husband niya sa mabalbaliwan. So we need to show respect, be submissive, kasi niya may authority na ito nila. Malibutan niya ako doon sa mga authority to govern us. Ano, awan na may rulers tayo, the world will be in chaos sa totoo. Hallelujah. So nagmayat lang ang attorney, nangirurol tayo tayo. So Christians must be a good example of submission. They pay taxes, not to evade it. Pray for the government. In doing this, you are showing the world how to humble himself, even to the point of death, already on something. Nakita na dito tao, na tayo mga lamaki, na tayo sinagawan ng nagbayad ito na tayo. Makita tayo, kung man tayo ka nagbayad ng musiman. I-tax na. So, dati tagbali niya example, makita tayo, makita tayo to break example of this world. Na nag-submit ito lang, even to the point of death. So, ito niya to pursue. Nag-submit ito niya for the sake of God. Hallelujah. So, in conclusion, ko na dito, the days are evil, but we believers are supposed to stay faithful until Jesus returns. Alin tayo po mga faithful ganyan. Living in this last week is not easy. Takes a lot of self-discipline to overcome. So let's all be watchful and careful of how we live. Make our time useful and purposeful. Be filled with the Spirit and be submissive to God and to one another. So it's only by the grace of God na marami po tayo sa dito. Amen? Hallelujah. So kalap tayo na sa kanya ng Diyos. Let's live. Life tayo rin. Hindi naman mangyari ito lubo. Balik tayo lang sa mga